si Julia. And mag-iingay itong loko na to. Hindi kasi nakalagay silencer niya eh. Ayan, kung mapapansin nyo, dala ko to ulit. Kasi aayusin ng JM ang ating JVT pipe. Explain ko mamaya. Teka lang, nakalimutan ba ako? Mukhang wala naman. Ayusin ng side mirror. Ayan. Shoutout sa Active Sportswear. Ayan po ang suot natin ngayon, yung jersey natin na pang sa atin lang. Shoutout din pala sa JM Muffler Shop. So actually sponsor na natin ng JM Muffler Shop dati pa, nung binigay sa atin yung pipe na yon. Pero ngayon ko lang talaga nalagay dito sa vlog natin yung logo nila. So ayan, makikita nyo yung logo nila. Sa mga nagtatanong ho ng mga magagaling gumawa ng pipe, and may review po ako dyan sa pipe nila. Ayan, honest review po yan. Makikita nyo naman yung trial and error na ginawa nila para umayos yung takbo ng motor natin doon sa atomic style na pipe nila, na version nila. Ako, sana hindi tayo pagalitan, no? Hindi naman din ako mabilis magpatakbo, ganyan lang eh. Ang aga natin ngayon, no? 8:30 AM. Maganda kasi maaga doon sa JM kasi para fresh daw yung mga gumagawa nila. Sabi ni Madam, yan, pwede na tayo. Woo! Makikita naman yung performance ng pipe dito sa ano natin, lakad natin. Hindi siya stress talaga, no? Dinig mo sa motor. Sarap! Punit ang daan. Aray ko! Namumunit ng daan sa lutong ng tunog eh. So dala natin yung pipe, dala natin yung papalagay natin na silencer dito sa JVTN, sa ano natin, atomic type na pipe. So makikita nyo guys kung ano yung magiging resulta mamaya konti. Hassle ang maglagay ng silencer dito sa pipe. Ang ginawa ko na lang is yung parang automated na silencer. So pindot mo lang, magsa-silent, mag-ano na siya, sa silent na yung pipe niya. Tapos isang pindot ulit, mag-ano na siya, yung normal na tunog niya. So yun yung papagawa natin ngayong araw na to. And syempre, kailangan i-wiring yan eh. So dahil alam ko busy si Mo, try kong daling kay Doc Ryan Pacho itong pang wiring. Grabe lutong. Magagulat si na Madam yan sa tunog nito. So yun nga lang, medyo ingat lang tayo sa mga nanguhuli. Meron pa palang ano, nandun pa pala yung Z-Rat look. Kaya pala may mga tao pa dun sa may Babsi, no? May mga nanguhuli banda rito eh. Yun lang, medyo kinakabahan tayo. Bago doon sa pupuntahan natin na lugar. Mali, dapat pala doon tayo. Galit na galit yung ano, no, makina, I mean yung pipe na to. Oh, kaya pala guys, umorder din si Madam ng mga jersey natin para masuot daw ng mga nagtatrabaho niya. Actually nung ano, ayoko pabayad sa kanya, pero ini-insist niya na babayaran niya daw yung jersey. So tignan nyo nga naman, pag ganyan yung sponsor, no, napakabait. So papagawa tayo ngayon nung pa-silencer ng pipe natin, nung kay Julia. Tapos magbabayad pa siya ng jersey sa akin. Nag-insist siya eh. Ako yung pumunta doon, may pinagawa, siya ba yung magbabayad?
Ganyan po ka-generous si Madam. Basta syempre ang sabi ko naman din sa kanya, if hindi siya nagbe-benefit dun sa mga vlogs ko na pinicture natin yung pipe niya or yung shop niya mismo, huwag niya akong bigyan ng libre. Sabi niya daw marami naman yung marami yung pumunta doon nagpagawa ng pipe dahil doon sa vlog. So ayun, masaya naman ako na meron tayong natutulong sa kanya. Haba ng truck na to. Parang napapansin ko ngayon, pang gitna at dulo siya eh. Pero kahit sa naman, unang piga, meron pa rin siyang power. Nabawasan lang siguro ng mga 5% ganun kumpara dun sa dati sa JVT. Dun sa arangkada lang Pero sa dulo, grabe yung dulo niya eh. Malapit na ba tayo? Ito na pala. Magle-left na tayo dito sa wakas. Yan, tataas na ang temperature na ito. Naka-off naman eh. 107 max value. Engine temperature is 86. Ayan, 87. So pag nasa stoplight tayo, tumataas talaga yung temperature niya. Pero kanina kung mapapansin nyo, or kung napansin nyo, nasa 78 lang yung temperature, yung engine temp niya. Tapos tingnan nyo, agad bababa to. Bababa agad yan. Basta pag nag-rolling tayo, bababa agad. 92 siya ngayon. 94 degrees Celsius. Engine temperature 95. Ayan. A few inches later. Tignan nyo Uy, ginagawa yung daan ayos. Gising na ba sila? Uy, gising na. Boss. O yan, di ba? 89 na. Yeah. Lagay muna natin dyan. Diba? Unang-unang customer tayo eh. Good morning. Okay, teka lang. Kailangan ko pantanggal. So ito yung ipapalagay natin. Ang kapal. Tapos wiring So ito mapupunta yan dito. So kung nandito kung saan to, yan yung papagawa natin. Tapos ito naman gagawin yung clamp type sa mukha nun. So matatanggal ng mga to. Yan, gagawin nilang clamp type to. Siguro kung tumagal to, kahit iwan ko na lang muna. Okay, ito si Julia, ito yung shop. Ayun si Bossing, ginagawa tayong gabi, thank you. Ayan, ito ang alam ko kamag-anak ni Madam ko eh. Alright, dito muna tayo. Ayun, so dito mapapansin nyo na kinakat na ni Bossing yung sa elbow kasi kailangan niyang iklian yun. Kasi pag sumubrang haba yan, lalayo yung pipe. So hahaba yung pipe kumbaga. So pinutulan niya yun. Kulang yata kapal. Tawag. Tawag. Kasi kumaba yan pag legeta yan masyado yung makaba. Kipya kanina. Bakal mga si Balwalas. Tama niya? Dos siya, Balwalas siya. Di magbayo kayo makanina? Ali naman yan lang. Aingken kayo magkain mag-edit. Hindi okay ako kasi medyo Alayang singokan yan Kami tayo apin, boss. Ang tayo forma. Pupo na mag-banking ka Pupo na tubod siya. Okay niya, open kasi tineman space Ditang connection na ita tineman. Nung neman ka rin nung sakali.
babutan niya mo. Ini yata papalitan niya yung rin kaya eh. Powder coat. Open naman kayo suggestion ni madam eh. Okay, ini masanting yun. Hindi, medyo malas. Warap na. Ini makatoyo. Ayan, so dito pinipit na ni Kuya yung silencer dito sa may mismong elbow. At ngayon dito, ini-spot weld niya muna para i-check yung fitment bago niya i-full weld. Ayan, di ba? Kita nyo naman. Napakaingat niya. Ayan dito, pina-full weld na ni Kuya para malagay niya na yung silencer na mechanism. So, makikita niyo dito, pinipit na niya yung mechanism and then ipo-full weld na rin yan. So, kasama yung mechanism doon sa mismong elbow. So, hindi mo na kailangan alisin. Ayan, pinipit na niya dito, kine-check niya lahat kung walang problema. Ayun, so sa mga taong may gusto ng ganito, bili lang kayo sa Shopee. So, I think nasa 2,000 to or something. Pero pag may voucher kayo, syempre mas malaki yung discount. So, piliin nyo rin yung tamang laki ng butas. Ito kasi 2 inches, 38mm straight yung elbow ng sa akin. Dito naman, so after niya na-fit dun sa mismong motor, ang ginagawa niya is pinu-full weld na niya yung mechanism dito sa mismong elbow niya. Ayan, dito medyo natagalan kami. Kasi nakatatlong emblem sila dito. Ang nangyari is dahil naka-powder coat yun, then tinig-weld, naglolobo yung pintura. So papalitan, and then tinay ulit, ganun na naman. Then yung pinaka-last naman ginawa namin is ayan, nire-rivets na. Ngayon ang naging problema dito sa nung nire-rivet siya is nagwa-warp naman yung logo. So, maraming paglalambing tong pipe na to, no? Nagwa-warp siya. So, ang ginawa namin is bumalik kami sa dati. So, yung dati na yon is naka-high temp siya na pintura. And then, ang gagawin na lang is i-spot weld or i-welding dito sa mismong pipe para wala na siyang warping, wala na siyang problema dun sa paint and lahat-lahat. Yeah, dito patapos na finipit na yung pipe dito sa mismong motor. Testing. Kaya nakubog na kalutong. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay nung nasa second attempt dun sa emblem is nagasgasan siya eh. Ang sabi nila is papalitan daw. So sa akin kasi konti lang yung gasgas, pentel pen na lang, pero ayaw nilang ganun. Gusto nila malinis nilang maibigay sa'yo. So saludo ako sa kanila doon. Tapos na. Wiring na lang. Ayan, kay JM Muffler Shop sa mga naghahanap. Parang nag-iba na naman yung tunog niya, no? Parang ang bilog ng tunog niya ngayon. Alright, punta tayo kay Doc Pacho. Woo! Sarap! Loud environment daw. Lagpas ng 100 dB. Kaya kailangan talaga natin ng silencer. Maingay itong pipe na to. Yun. Let's go. Hindi ko na muna pupuntahan si Mo kasi alam ko busy yung tao. Ang daming pinipintura nun eh. So ang nangyari kanina guys, kung nakita nyo, ninalagay yung powder coated na emblem. Ang problema, nung tinitig weld na, lumulobo yung pintura sa sobrang init. Ay din na i-rivet yun, nagwa-warp yung mismong emblem. So ang ginawa namin ay binalik namin sa dati. Naka-TIG weld na lang siya doon sa may hindi siya powder coated eh. Alam ko ginamit nila high temp na pintura na lang. So okay naman siya, ang ganda rin tignan eh.
glossy na ngayon yung emblem, di tulad dati na matte siya. Ano nga siya, mas kalmado, lalo na sa high RPM. Oh, hindi siya sobrang gigil, safe siya, safe. Ayan, so ang masasabi ko dito sa pipe ng JM talaga, ayan, na kung ano yung rating natin dati, yan pa rin siya ngayon. Sa looks, 9 out of 10. Palagay ko 10 out of 10 niya kasi naging mas glossy na yung emblem niya. Mas magandang tingnan ngayon eh. And then performance and sound, ayan, dinig na dinig nyo naman, kitang kita nyo, ang ganda. Anong oras na? 11:51. So nagpunta tayo doon siguro around 9. So 3 hours tayo doon. Natagalan lang talaga sila sa emblem. And chinek ko rin yung free wheel nito. Okay pa rin siya, nagpe-free wheel talaga. Kaya ang ginawa ko doon sa JVT, iniwanan ko muna pala para maging clamp type na rin kamukha nito. Papa-clamp type natin. Tapos yung silencer nito guys, yung automatic or dependent, ay naka-weld na rin sa may elbow niya. So hindi ko na kailangan tanggalin yon, matik na lang, sasalpak ka na lang ng bagong pipe kung magpapalit man. So easy access lahat. Ay, umaangat. Gusto niyang umangat talaga. May pulis. My galing. Aray ko. So papalagay ko rin naman yung ano na wiring nito. Yun ang naman kulang niya. Big bike. Ay. Yeah. Thank you. Di mo ang pulis oh. Lakas? Mabilis. Stock. Stock. Aray ko. So kung mapapansin nyo, nag-cut tayo dito kay Doc Ryan Pacho kasi nawalan pala ng battery yung camera ko. So yung mga naging na sticker na iba, hindi ko na na-video, sayang. Nagtatanong pa man din yung iba kung kasama yon sa vlog. Pero buti na lang na video at kahit pa paano yung unang-unang naging na sticker. So shoutout sa mga naging na sticker dun sa may Baliti stoplight. So dito naman, tinatry namin ibahin yung switch na kasama nung mismong silencer. Ang problema is hindi gumagana yung switch na meron si Doc. So nag-stick kami kung ano yung kasama nung mechanism na to. So dito naman, kung hindi nyo pa alam, si Doc Ryan Pacho ay member din ng AOP or Aerox of Pampanga. So yan, gumagawa siya ng mga wiring, yung mga ilaw-ilaw, nag-install ng mga accessories. Yan po yung mga specialty ni Doc Ryan Pacho. So puntahan nyo lang siya, sa harap lang yan ng Shell malapit sa Lapieta. Ding. Kaya daw. Lalaki daw. Oy. Wala nilalagay yan ha. Ding. A few inches later. Doc, thank you ah. Thank you, boss. O, tignan nyo ah. Bading. Diba? Dahil lang tayo saglit sa Bapsi. Parang gusto kong kumain dun bago ko umuwi. Tapos edit na para may mapanood na kayo agad. O, bading muna tayo.
Ayaw niyang umandar pag nakasara yung silencer. Bakit kaya? Dahil sa tono din, no? Mamaya testingan natin sa may pagpauwi ako. Hindi naman kasi din gagana ng matagal na nakasara tong niya, silencer eh. Pogi ng click, oh. Linis. Ako ba yung binubusina na ito? Ako ba? Ako nga. Ay. Thank you, boss. Tago na natin to. Pauwi na rin naman tayo. Siguro ang pwede kong gawin pag naka-silencer, pwede ko naman sindihan yung close loop niya para nag-a-adjust kahit pa paano. Okay na yun kaysa tanggalin natin yung silencer. Pipindot ka lang naman. Tapos mamaya pagdating sa bahay, syempre ikutan natin yung motor para makita nyo ng mas maayos kung paano ba yung setup nya, paano yung tunog, lahat. Woo! Sarap! Iba talaga feeling, no, pag nagda-drive ka. Ang daming makakarelate. Yun, sakto dito tayo. Nag-warning na naman. Hi, boss. Hi. Thank you. Ay, nandito si Du. JM. A few inches later. Thank you, boss. Okay, oh. Uwi na tayo, guys. Mamaya pagdating natin sa bahay, iikutan natin si Julia. Alright. Testingin natin sa entrance. Hindi natin matetesting dito, sayang. Ay, pwede naman pala. Tapos i-auto correct natin. Yun, pwede naman. Basta naka-on siya yung close loop. Pag naka-off, ayun, oh. Galing, no? Pag naka-on, yun, tatakbo siya eh. Kaso, mabagal. Aray ko. Okay lang daw kasi yun nga. Galing. Nag-enjoy ako sa pindot-pindot niya eh. Yung mga good Samaritan natin na mga mekaniko din. Oo, lumulundag pa rin. Hindi ko kasi dala yung ko eh. Yung ID. Alright guys, malapit na. Iikutan natin si Julia para makita nyo siya. Diba? Tahimik. Ayan. Okay. Iikutan na natin habang nandito tayo. So ayan siya, naka-on yung kanyang silencer. Tapos ang ginawa ko is naka-on din ang kanyang close loop para nagko-correct yung AFR. Kapag kasi hindi ko in-on yan, mapapansin nyo kanina,
hindi siya umaandar ng maayos. Kasi nga yun, over sa gas or over sa hangin or ewan ko kung kulang o naman. Basta yan siya. So ito yung pinagawa natin. Pinalitan nila yung emblem. Ayan, glossy na siya. Tapos ito po yung mechanism niya para dito sa silencer. Okay, so ayun yung tunog niya. Tapos pag ayan, pag naka-open naman siya, ayan yung tunog niya. Okay, wala naman nag-iba sa itsura niya. Yan lang, nagkaroon siya ng mechanism dito, which is malinis naman siyang tignan. And ayan oh, happy. Ayos, angas. Kasi biglang switch mo lang, tatahimik eh. Oo, di ba? Bakla. Sabi nga ni Doc Pachu, shoutout sa iyo Doc Ryan Pachu, shoutout sa JM Maflo Shop, shoutout sa Active Sportswear. Thank you bossing. Bakla, lalaki. Bakla, lalaki. Alright guys, so sana nagustuhan yung video na to. And magkita tayo ulit sa susunod na vlog. Thank you for watching. And of course, I'll see you sa next vlog. Peace.